Nasa studio po natin si Anjanette Abraham na tindera po ng kakanin. Kung saan siya po, Idol Rafi, ay humihingi ng tulong na makausap po sana yung kanyang dating kinakasama tungkol po sa kanilang mga anak. Okay. Idol, nais niyang malaman kung siya po ba ay may karapatan sa mga ito kahit siya po ay nabuntis daw po ng iba. Aminado po siya, Idol Rafi. Ma'am Anjanette, good afternoon po. Good afternoon. Nayak na si ma'am, di pa tayo nakausap. Talaga masama ang loob niya, halatang halata. Very emotional po si ma'am. Ma'am, anong nangyari? Ganyan yung tubig si ma'am? Water? Sa totoo lang, sir, naka-bedrest talaga ako ngayon. Inuna ko lang po to. Ano po ma'am? Naka-bedrest po ako kasi nabibleeding po ako last week. Oh shoot, are you okay ka lang? Opo naman, kasi po inuna ko lang to kasi po, 2 months ko na po itong nilalakad. Okay, 2 months na. Alright. Wala pong nangyayari. Balik-balik po ako sa DSWD sa Maribeles. Tinutulungan po ako doon sa Maribeles. Okay, ma'am, ito hindi mo pa nasabi yung problema mo. Opo. Sabi mo walang nangyari. May mangyayari po ngayon. You trust me? May mangyayari po. Thank you, sir. Napapanood Ano ko pa yung gusto niyo ngayon. mangyayari ngayon? Ang gusto ko po sana, mabawi na lang yung mga anak ko. Ilan taon po yung mga anak niyo? Mag-5 po, tapos magti-3, tapos yung isa po kawawan lang nung August. Merong 1, 3, and 5 years old. So Opo. below 7, dapat ang kustodiya nasa nanay pag naghiwalay yung tatay at nanay. Now, ang pinaka-importanting tanong, bakit po naghiwalay kayo ni tatay at anong dahilan kung bakit nahirapan kayo ngayon kunin yung mga bata ni tatay? Ako, sir, nagkasala po ako. Inamin ko po sa kanya. Hindi po ako nagtagal ng may karelasyon. Bali, okay naman po yung pagsasama namin na magsi 6 years. Doon lang po ako sa kanila. Doon po kasi kami nag-live-in sa bahay nila. Opo. Bali po, nagkataon na nagbakasyon kami sa Bataan po sa mga magulang ko. Teka muna ma'am ha. So hindi kayo kasal ni Hindi po, sir. Jovan? Joban po. Jovan Sir. Mangalyag. The more dapat mapunta sa iyong anak niyo kasi hindi kayo kasal. Bali po, ang nakakalaban ko, sir, yung pamilya. Mayaman. Medyo, sir. Medyo, may impluensya. Yan ang mas gusto ko, makapangyarihan. Mas lalong gusto ko. Sige po ma'am. But anyway ma'am, para maging fair din ako, ibig sabihin ma'am, kayo po ay nangaliwa. Opo, sir. Okay. Ito ba'y dinaan sa korte na para hindi mo makuha yung custody ng mga bata? Hindi, sir. Dahil sa iyong pangangaliwa? Hindi Or po, na hindi sir. ka fit na maging mother dahil hindi po magandang environment kapag dinala mo itong mga anak sa iyong bagong kinakasama Yes po, or sir. boyfriend? Pero po sabi po nila, nung nagpasama po ako sa DSWD Pangasinan, may kasama na rin po akong PNP. Okay po sana, sabi nila, makukuha natin yung mga anak mo. Tapos po bigla pong nag-iba yung ihip ng hangin, sir, nung narinig ko lang po, sir, kasi yung kapatid, kinakausap yung mga polis. Tapos yung sa DSWD po, yung nanay, pati yung asawa ko. Ako, sir, hindi na ako napakinggan. Okay. Ang tanong ko ma'am, una, may trabaho po kayo? Mahilig po kasi ako magtinda, sir, eh. Good. Kung As of tindera, vendor po kayo. Ano pong tinitinda niyo ma'am kung matanong ko? Sa mga kakanin po, bila-bila o nagpapa-order po. Tapos Good. kung ano po yung mga pagkain na maisipan ko, magde-design po ako ng mga pagkain. Pinapa-order ko rin Okay. po. Tapos, Ngayon po, yung pong bagong kinakasama, may trabaho. Hindi po ako nakisama, sir, kasi priority ko mga anak ko. So, split na kayo ng dating yung dati mo kinakasama si Jovan. Opo. Ito po yung tatay ng mga anak Opo, ninyo. yan po. Tapos meron kayong boyfriend. Opo, yung Si boyfriend, Wala po sa nasa kanila. wala na kayo. Meron Kami pa rin. pa, sir. Kayo pa rin. Kasi, sir, yung Kaya lang hindi kayo nagsasama. sustento, opo. Bakit po kayo bedridden? Ano po, sir, sa stress, sir, dinudugo ako, sir. Dahil, yun nga po, inasikaso ko yung mga bata. Kahit po video call, ayaw po ipakausap. Tapos po yung nanay ko, tumawag po, pati yung tatay ko. Sabi po lang lagi, walang load. Pero sabi po ng papa ko, kunin mo ang number, i-load na lang para kahit papano makita naman namin mga apo namin. Hindi na po nag-reply. Talagang ayaw po ipakausap, sir. Ma'am, pwede kong malaman kung bakit to kayo nangaliwa kay boyfriend? Siguro, sir, yung pag-aalaga ko, sir, sa kanya. Kasi po, sa 5 taon, nagampanin ko po yung pagiging mabuting nanay, asawa. Kasi, yan, sir, alagang-alago ko yan, kasi mahilig nga po ako magluto. Bali, isusubo niya lang yung pagkain niya, papasok siya. May pagkain na darating siya, may pagkain na okay na ang mga bata.
Alam po ng mga tao yun doon sa Ano amin. pong trabaho ni Hovan dati? Nagde-deliver po siya ng oxygen sa kapatid po ni Okay, Mayor. so ginawa niyo po inyong responsibilidad bilang kinakasama ni Hovan at Opo. bilang nanay sa inyong mga anak. Tapos So hindi ka nagkulang doon, sure Wala ka. po sir, wala po sir. Sabi mo, nilulutuan mo. Ano po sir, okay Inaalagaan naman. mo Opo, yung si sir. Jovan. Oh, ano Pati nangyari? po ang Kung mga gano'n bata, pala. Parang hindi niya, Kaya parang okay nga, feeling ma'am, ko, kung okay naman kayo sa lahat ng bagay na kwento mo. O ba't ho kayo siguro sir, feeling ko hindi niya po nasuklian yung mga ginawa kong maayos sa kanya. tulad ng? Siguro sir, hinahanap ko rin kasi na kahit man lang sa mga ginawa ko, magpasalamat man lang siya. Salamat kasi ginagawa mo sa akin to palagi. Tapos, Hindi niya na-appreciate. opo sir, tapos sa Okay. bahay din po kasi konting talo namin sir, nakasilip na yung mama niya. Kung hindi mama niya, kapatid, ano po, Kasama niyo po sa bahay. opo sir. Ayun, pinakamahirap sa lahat na mahirap. Wala nang mahirap pa. Yung mga pakialamerang biyanan at in-laws. Opo sir. Marami nagkakahiwalay dahil dyan. Isa pa sir, yung kaya rin po ako nag-decide na gawin na lang yung mga racket-racket. 2K ang sahod niya sir. Sa isang linggo, 3 po ang pinapagatas. Tapos po sa akin kasi, di bali ng walang pera, basta may pagkain ng mga anak ko dahil naranasan ko palaging magutom eh. Ayoko mangyari sa kanila. Hinahanapan pa ako sa nasukli. Pag darating ako galing grocery, nakabudget na po. May bigas, 3 araw na ulam. Tapos magbabayad pa kami sa tubig, kuryente. Tapos Okay. yun po, yung pagkain ng bata, puno na po yan. Sige ma'am. Ma'am naman para maging fair tayo, kailangan mapakinggan din natin yung side ni Hovan. Tama? Mr. Hovan, mga liag. Magandang hapon po, Sir Hovan. Yes po, Sir Rafi. Magandang hapon din po. Okay, narinig niyo naman po yung kanyang salaysay. Gusto niyo kong kontrahin yun at meron kayong ibang bersyon, sir? Hindi po totoo yan, sir. Tingnan niyo po galing po akong trabaho. Ultimo, kakainin ko na lang merienda ko, iuwi ko sa kanya. Kasi sa sobrang pagmamahal ko. Tsaka yung pagkailamerong sinasabi niya, sir. Hindi nga po yan pinapakailaman eh. Ang anak ko, pagdating ng madaling araw, nagwawala po. Anong gagawin niya pag ay tumigil? Ilalabas niya sa likuran na may aso na madilim ho. Kaya yung mga bata, ilag po sa kanya. Okay, ilag sa Saka kanya. yung financial na sinasabi niya, sir, sige po, aminado naman po ako na nagkukulang sa financial. Pero lahat ng sahod ko nasa kanya, ultimong piso, hinahanapan ako niyan. Okay, inamin niyo po na kayo po ay nagkukulang pinansyal. Ano po yun? 350 po yung sahod ko, sir, sa isang araw. Tapos meron po kung kada tangke po may another income po ako. Okay, so ibig sabihin, beyond your control, yung kulang po sa pera ang inyo pong household, yung income na kinikita mo dahil yun lang po talaga ang pasweldo sa'yo. So lahat ng pera mo, lahat ng sweldo mo, binibigay mo sa kanya. Ganun ho ba? Opo, ultimong piso, hinahanapan ako niya. Ultimong tip ko. Okay. Ibigay ko sa kanya lahat. Okay. Yung sinasabi niya, sir, inaalagaan ka raw niya, pero hindi mo sinusuklian yung pagiging mabuti niya. Paano pong hindi sinusuklian, sir? Ultimong galing akong trabaho, yung kakainin ko, iuwi ko sa kanya. Hindi pa ho ba pagsusukli yun? Okay. Ang sabihin niya sir, naghanap lang talaga siya ng ibang kasi yan sinasabi niya, nagkukulang daw siya sa sex. Nagkukulang sa sex? Hindi totoo yun sir. Sinabi niya po yun, nagkukulang sa sex? Kaya Oo, nakukulangan daw po siya sa kanya, Sir, wala sinabi niya. po kasi sabi ganun kasi may TikTok po na ganun, ginaya ko lang. Tapos, Nag-TikTok ka? opo sir. Anong meron doon sa TikTok? Anong ginawa mo? Ano lang sir, kasi syempre gagayahin nyo po yung gumawa nun. Yung Anong nakalagay doon Parang- yung ginaya niyo po? iyot na ako. Ganun lang sir, Ang sabi niyo nag-react po? siya. Iyot na ako. Yun kasi sir, God yung damn. sa TikTok. Iyot na ako. Sir, yun po kasi yung uso sa TikTok. Tapos parang napagtripan ko lang po, sir. Maski na ma'am, you don't do that. Lalo na kung kayo po may mga anak na, pamilyadong tao na, huwag niyong gawin. Kung kayo po ay dalaga, pwede. Pero kung kayo po ay meron ng mga anak, ang maapektuhan dito yung mga bata. Opo sir, At saka napakasama po noon. Magkakaroon po ng bad reading yung mga nakakapanood noon, mga kalalakihan. Then they will think na talagang gustong-gusto mo na makipag-sex. pero hindi naman po ganun ang ibig sabihin nun, sir. Tapos yun lagi Hindi, yun na pinupush po. niya. Ma'am, kung hindi talaga yun nasa isip mo, you're not gonna do it. The reason why you did it, because gusto mo na rin siguro. Hindi talaga. Tama ba, girls? Hindi nga. Kasi kung ikaw yung girl na ayaw mo makipag-sex dahil meron kang live-in partner, you're gonna do that. Ngayon, gusto mo makipag-sex kung sinong pwede dyan,
gagawa ka ng paraan through the TikTok para lalapit sila at baka nagsawa ka na kay sir. Sir, Po. baka naman sir, lumalamig ka na at ikaw rin Hindi, siguro may sir. pagkukulang. Hindi Paano mo niya binibigay, kasi babae lang po siya, tao siya. Kailangan din siguro, Paano niyo may po nasabi pangangailangan na din sila. nilalamig? Siya nga po yung umaayaw pag inaano ko siya. Siya po yung umayaw. Di, paano kasi Opo. sir, kahit naman pagod ka, pipilitin ka? Pero kung doon sa, anong pangalan ng boyfriend mo, ma'am? Ano po, Ernesto po. Pag si Ernesto, okay lang. Pag si Hoban, pagod ka. Hindi sir, ano lang naman yun, sir, yung pagkakamali ko nagbunga Paano mo niyo ng po isang na-meet si beses, sir. Paano niyo po na-meet si Hoban? Ano po sir, kasi nagtitinda na kami noon pa talaga. Pareho kayo nagtitinda doon. Hindi po, kami po ng mama ko. Okay. Bali po, nakita ko lang siya doon na namimili din pala sa amin. Doon ko po siya nakilala. Okay. Base po sa mga pag-uusapan natin ngayon at sinasabi po ni Sir Hoban, mukhang malaki nga ho yung pagkukulang nyo. Kayo po may malaking pagkukulang. Ito pa lang si Sir Hoban, although maliit yung kanyang kinikita, sweldo, hindi naman pala siya, sandali ma'am, hindi naman pala siya naging pabaya in terms of financial dahil lahat ng sweldo niya up to the last centavo ibinibigay sa iyo, wala siyang nawawaldas doon. Sir, pares naman po kami give and take. Ganon din po Exactly. ako. Ikaw din. Okay, sige. Lahat ng pera mo, lahat ng perang kinikita sa panininda, nilalagay mo sa pangailan pamilya. Same thing with this guy, Sir Hovan. So dapat, wala dapat nagloko. Ikaw ang unang nagloko. Inamin ko naman po yun. Yun. Tsaka po nagsorry naman ako sa kanilang lahat. Hindi ko po pinatagal yun kasi nakukonsensya po ako. Miss Alrose Resultay, Social Welfare Officer, CSWD, San Carlos, Pangasinan. Ma'am Alrose, good afternoon po, madam. Yes po, Sir Tulfo. Alam niyo po itong kaso, madam, ni Anjanet Abram at saka ni Hovan Mangalyag. Yes po, sir. I'm sure gumawa ko kayo ng assessment and investigation by now kasi matagal na po itong kasong ito. Ano po yung naging resulta po ng inyong assessment? At bakit po yung ganun po yung naging desisyon? Unfavorable po kay Anjanet. Sir, ang ano po, ang napag-usapan po nun is for the meantime, habang buntis po si Anjanet, mag-stay po muna yung mga bata sa tatay. Kasi po, nung 7 months pa lang po yung bunso na anak is umalis na po siya nun, sir. So, nung nagpunta po kasi kami doon, sir, hindi po kilala nung bata. Iyak ng iyak po habang pinakarga po ni nanay. Okay. Ganon din po yung dalawang anak niya na eldest and then yung second po. Hindi po yung isa po, nakayakap sa akin, sir. Ayaw pong bumitaw, umiiyak. Ma'am, sandali po, Ma'am Anjanet. Nakalimutan ko na kayo palang umalis, naglayas. Pero sir, Iniiwan niyo po yung pamilya niyo para kay... Ernesto po. Hindi ganun sir ang nangyari, sir. Hindi, sabi mo kanina, umalis ka ng bahay, di ba? Iniwan mo siya kasi nga po, hindi siya naging give and take. Hindi niya sinuklian yung mga kabutihan mo, kaya umalis ka, iniwan mo siya at pumunta ka kay Ernesto. Naiwan po yung mga bata. Ilang buwan po kayo nawala? Hindi po sir, ganun po yung nangyari, sir. Kasi po, di ba nangyari po yung issue. Tapos, dahil nga po, 1 linggo na hindi po ako lumalabas dahil hiya po ako sa lubog na lubog po ako sa kaiyan. Siyempre, nandun ako sa pamilya niya. Tapos, nagkakaano rin po kami, lagi nilang nagtatalo, nagsisigawan dahil nga doon sa problema. Minabuti po namin, kahit yung magulang ate niya nandun po na, bigyan mo na kami ng space, sir, 1 week. Di, pinaghiwalay po muna kami. Umuwi po ako. Yung mga kamag-anak. Po. Pag gano'n man, kapag kayo pinaghiwalay, dapat po pumunta ko kayo sa DSWD o sa barangay para doon po i-record yung paghiwalay kung sino po yung dapat may kustudiya sa kay kaninong bata. Tas Ganun yun, po. sir. Kasi ma'am, yung bigla ka ng tatalikod, bigla kang aalis ng ni siya ni si Hoy, then ang isipin po namin lahat ay ikaw ay naging pabaya, inabandona mo yung mga anak mo in favor of your new boyfriend, si Ernesto. Yun po ang lumalabas, sir. Kasi, pero Ayun talaga ma'am, kasi po ma'am, ang isang nanay, hindi niya iwan basta-basta ang kanyang mga anak ng ganun-ganun na lang. Ang isang nanay, dapat by all means, ilalaban niya patay yung kanyang anak, hindi niya iwan yon. Kung siya aalis, dapat bit niya yung mga anak niya, sir, especially mga sinasama minors. ko, sir, nagmamakaawa ko sa ate mama niya. Ayaw po ibigay. May pinapirmahan pa po sa akin na papel. Yung custody daw po makikita. Okay, anong reason ba't ho kayo umalis? Binubugbog ba kayo? Hindi Minumura? naman, sir, kasi Tinotorture? natatakot po ako, sir, dahil tuwing gabi, andyan yung kutsilyo, magtatangka siya magpakamatay dahil nga sa ginawa ko. Tapos madaling araw, sir, nagising kami ng anak ko, may upuan, tapos may tali, magbibigti siya.
Natatakot din po ako, natutrauma ako. Siyempre, sir, gulo-gulo na rin ako dahil hindi ko rin natanggap yung ginawa ko. Okay. Medyo komplikado nga itong sitwasyon ninyo. Miss Resultay, Yes, sir. gawa niyo ulit to ng assessment, especially the fact kung totoo itong sinasabi ni Ma'am Anjanette na itong si Sir Hovan, Yes, meron sir. siyang suicidal tendency. And Yes, delikado sir. rin po to sa mga bata. Pareho po, hindi po healthy sa environment para di sa nanay na siya ay umalis at inabandona yung kanyang mga anak. On the other Yes, hand, po, sir. dito naman kay tatay, meron siyang suicidal tendency na harmful po para sa growth ng mga bata na makita yung kanilang tatay ay gumagawa ng hindi dapat ng mga bagay-bagay. So dapat po timbangin nyo at gawa ho kayo ng assessment. Dito, Sir Hovan, Yes po, sir. totoo ba pag nag-aaway kayo, kayo po yung nagbabanta na magpakamatay? Hindi, sir. Nung una lang yun. Yung, aminin ko po yun, sir, nung nahuli ko po siya ng lalaki. Sabi ko, bibigay ko lahat ng mga bata para matapos na. Ayun, doon ko lang po sinabi yun. Yun nga. Pero hindi yung pagbabanta sinasabi po ko. yun. Pero sir, bago nyo gawin yung mag-isip ka ng gano'n, isipin mo, you're being selfish. Magpapakamatay ka. Paano yung mga anak mo? Di ba? Kukunin niya rin Para, naman po eh. maski na sir. I-deprive mo yung mga bata ng pagmamahal ng kanyang tatay just because si tatay ay marupok at tuwag. You have to face whatever challenges na meron darating sa buhay ninyo. Harapin niyo po yun. Sir, Alam sa mga bata. Hindi po ako nagkulang sa lahat, lalo na sa mga... Alam ko po, hindi ka nagkulang. Pero sir, huwag kayo mag-isip. Advice ko lang to. Huwag ka mag-isip na kunin mo yung buhay mo at being selfish yan. Paano naman yung mga bata na may iwan? Nung una lang yun, sir, pero nakapag-isip-isip naman po ako na mas priority ko ang mga anak ko. Opo, sige po. Ma'am Anjanette, narinig ko na po, nakita ko rin the big picture. Mukhang meron po din kayong kasalanan dito at inaamin mo naman pala. So ang gagawin ko po, i-require ko kayo na mag-submit sa DSWD for assessment. Hindi lang po siguro yung social worker, kailangan po siguro sa isang psychologist. Titingnan kayo, psychiatrist, pareho kayo ni Sir Hovan kung ano po yung makabubuti para sa inyong dalawa at para sa kapakanan ng mga bata. Diba? Dapat po siguro magamot muna kayo. Pareho kayo may problema. Dapat yung mga problema ninyong dalawa, magamot muna. And then, only then, makapag-decide na mabuti ang mga social workers kung ano ang dapat gawin, kung saan dapat mapunta yung mga bata para sa kapakanan nila. Am I right, Ma'am Alrose? Yes po, sir. So, gawan niyo po ng assessment, evaluation, ito pong parehong tatay-nanay, si Anjanette at Yes saka po, si sir. Will Hovan. do po. And then ma'am, siguro kumuha kayo ng psychologist, psychiatrist. Tulungan din tong sila, i-evaluate din tong dalawa dahil pareho sila may problema. Okay po, sir. Okay po, sir. Tulpo. Yung assessment po is yung sa mother. Iko-coordinate po namin sa Mariveles, Bataan po, sir, kasi resident po siya doon para magawan din po ng assessment. Tapos yung dito po yung kay tatay, gagawan po namin ng assessment po, sir. Tama po, sa DSWD at saka gusto ko po yung psychologist, psychiatrist, and then kung ano po yung recommendation nila. They have to make a recommendation kung ano sa tingin nila base sa kanilang pagsusuri, kung ano yung nararapat na gawin sa bawat isa sa kanila, kung anong klaseng gamutan, therapy, intervention ang pwede maibigay. Di ba? Yes po, sir. Will do po. Opo. Hanggang sa maayos na yung kanilang kalagayan at mapabuti na po yung sitwasyon ng mga bata. Sige po, asahan po namin, ma'am. So, Yes po, sir. Nakakaasa po kayo, sir. kayo po ang gagawa ng assessment kay Hovan. Kasi nandiyan, Opo. Sir, po. Pero yung kay Bataan po, ay kay Ma'am Anjanette, i-coordinate po namin sa Mariveles, Bataan para sila po yung gumawa ng assessment. Sir, kasi taga doon po si Ma'am Anjanette po. sige po. Tutulong din po kami. Kukontak po kami sa DSWD. Magtulungan po tayo. Bilis-bilisan po natin Opo, sir. para ito sa mga bata. Nasaan po yung mga bata ngayon? Ma'am Alros, nandyan? Andito po sa San Carlos, sir. Sila pong tatlo. Sino pong may kustudiya ngayon? Kay father po, kay Joban po. Na-check nyo na ho ba yung bahay ni Father? Yung Yes environment? Po. Yes po, sir, Tulfo. Is that conducive for 3 minors? 1, 3, and 5? Yes po, sir. Is he there alone by himself o meron siyang kinakasamang bago? Wala po. Wala pong kinakasama si Jovan na bago po, sir. Bali yung mother and father po niya, tapos yung isang kapatid po niya. Meron man trabaho si Sir Hovan? Yes po, may trabaho po. Umiinom siya? Na-check nyo na ho ba kung meron siya mga vices? I-verify po namin yan, sir, kasi hindi pa po namin, as of now, hindi pa kami nag... Ma'am, kasi mahirap ang maging single parent.
So kailangan Ayun po. matanggal po natin yung mga tinatawag na vices na baka mapabayaan yung mga bata because of that. Yes, So sir. lahat po yan dapat kasama sa gagawin yung assessment. Tama po? Yes, sir. I-coordinate din sa barangay para po kung ano yung mga Sige info po. din na makakuha namin sa kanila. Para hindi lang po client ang ating information. Meron din tayong makuha ng secondary information sa barangay, sa community. Opo, Senator po. Sir Jovan, Hello po, sir. for now, stay put muna yung mga bata dyan sa inyo. Pero kailangan po, kayo po ay ma-assess again. This time, thorough assessment ang gagawin. Kasama na po dyan yung mga psychologists, psychiatrists. Pareho kasi may kunting problema Yes, kayo. sir. Para Pero, sir, malaman hindi ko kung na- para sa hindi ko naman po ang mabuti na napapabayaan bata. ng mga- Mabuti, sir. Bigay ko naman po lahat ng gusto nila, sir eh. Ultimong, Okay. papasok po ako ng trabaho ko, kasama ko po yung 2 anak ko. Okay. Wala ho kayong katuwang dyan. Yung, halimbawa, magulang ninyo. Nanay niya, Mama ko po. Okay. That's good. Lola's good. Sige. So, Opo, habang kayo nasa trabaho, sinasama niyo po yung 2, tapos yung isa, siguro pinakabata, naiwan kay Nasa Lola. lola po. Ayun po, hindi kasama kasi. Very good. Oh, sir. Very good. Very good. Tapos pagdating po ng 5 or 4, kinukuha na po ng sa bahay para naman Very good. makakain, makatulog sila ng maayos. Okay, baka matulungan kita, sir. Nabanggit mo kanina, maliit lang sweldo mo. Saan lugar ho ba kayo, sir? Sir, nung una, sir, pero ngayon kasi may sariling negosyo na po kasi nakapag-resign po ako para sa mga anak ko. Magaling. So, ano na ho kayo? Entrepreneur, negosyante, Parang self-employed. Good. Kumikita na ho kayo na maayos. Okay naman po yung kita, sir, na sapat sa pang-araw-araw. Good. Okay, good news yan. Sige po, sir. But you have to submit yourself doon po sa mga pupunta dyan, mga kinaukulan para mag-imbestiga. Okay, sir? Okay naman po sa akin, sir, lahat yan. Okay, wala naman pong ano. Yung gusto ko lang, sir, talaga yung mga anak ko, ako magpalaki. Hindi, sir. Of course, gusto niya yan. Sino ba namang ayaw? Gusto rin po ng nanay. However, Ako, sir, all day mong hindi ko sila napapalo. Yung nanay, minumura, pinapalo. talaga ba? Oo, para hindi ba totoo? Bumigis at mag-iiyak. Ang pangit man kasi kay Anjanet, sir. Puro paawa yan, sir. Nang nakakausap niya, ganyan po siya. Ginaganyan niya para maawa lahat ng tao sa kanya. Mapipigilan ko ba yung luha ko? Tanga ka ba? Yung gagawin niya pag ayaw tumigil, ipupunta niya sa likod ng bahay namin na madilim, nandun yung aso, tahol ng tahol, iiwan niya doon. Isang beses ko yung nagawa sa siguro gawa ng pagod ko, sir. Gawa ng pagod. Bakit hindi ba kita tinutulungan sa lahat? Pagdating pag-uwi ko galing trabaho, Pag-uwi mo, inalagaan ko wala mga na. anak ko ka. Kakain ka na lang. okay. Pero sir, still, kailangan po meron pa rin gagawing investigasyon o assessment intervention ng mga kinaukulan. Sila po talaga ang meron po talagang kakayahan Yes, sir. na para magdetermina kung ano po yung narapat para sa mga anak nyo. Ano po? Opo, sir. I'm sure ito mga otoridad, gagawa silang report. Babasahin ko naman po yung report, babasahin ko yung assessment. Meron din po akong team na magbabasa. Meron akong mga abogado, pwede na ako mag-hire ng mga psychologist para basahin yung assessment kung tama ba. Okay, ma'am? Hindi ka malulugi dito. Trust me. Ano yan? Yung mga laruan po para daw po sa mga bata. Okay. Bumili ka ng laruan. Yung nagsimula po ulit ako magtinda, sir, pinakita ko sa video call. Binilan ko po sila. Oh. Sir Jovan. Huling usap Hello na po. po namin yun. Okay, meron siya mga biniling laruan sa mga bata para sa mga anak nyo. So sana makarating po sa mga bata, okay? Sir, willing naman po pumunta yan dito kahit mag-stay ng 1 linggo ka ako para lang sa mga bata. Hindi ko pinagdadamot ang mga anak ko. Pwede ka naman pala pumunta. Na-hospital nga po ang anak, na-hospital ang anak ko, hindi nga po yan dumalaw eh. Wala naman akong pera pa nun dahil magsisimula pa lang ako. Wala kang pera, nandun ka sa lalaking mukha mo. Kinuha ko yung Anong wala gamit kang pera? ko. Okay. So, sir, ma'am, pwede ka pala pumunta. So, ma'am, punta ka na doon kay sir. Gusto mo pamasahe, bigyan kita pamasahe. Tapos ngayon, dali mo itong mga laruan. Tapos, maglabing-labing kayo ni sir. Kalimutan mo na muna itong si Ernesto. Layasan mo itong Ernesto na to. Batukan mo. Sir, binyag nga po ng anak ko, hindi yan makakapunta kung hindi dahil sa akin. Ako na papuntahin, kaya pinadalan ko pa nga yan kahit masakit. Oh, ang bait pala ni sir. Sir, di ko naman pinili sa kanya yun, pero alam niyo, inaano niyo kapalit nun. Bayaran ko na lang daw siya ng sex, sir, no. Nandun ako ng gabi. Hindi totoo yan. Hindi totoo kahit mag-lie detector pa tayo. Niro lang kita. Biniro. Pero ma'am, natural lang naman kasi live-in partner kayo na mag-sex kayo. Ano masama doon kung gusto niya makipag-sex sa'yo? There's nothing wrong. Pinagdadamot mo yung pagkikipag-sex sa kanya. Samantalang kay Ernesto, open ka.
come to mama. Pero pag si Tingnan niyo po, sir. Hoban, stay away from mama. Sir, May 5 po uuwi po sa akin yan. Ay, naku. Bago po siya umuwi ng gabi, nagpagalaw muna siya ng umaga dyan. Sir, naniniwala ako sa iyo, sir. Mukhang si ma'am may konting problema talaga. Saan ka ngayon, sir? Sa Pangasinan. Gusto mo, bigyan natin pamasahe ito. Sir, O, paano yung naman kasi ako mag-stay doon? Di ba yung pamilya niya? Ano ko na, sir, kasampaan ko na ng loob. Siyempre. Okay, sir, pwede ba Sir, yung pamilya ko po, sir, hindi ko yung pinakikialaman. Yung sinasabi niya. Hindi, Pepe, sandali. Ako na. Sir, may request lang ako, sir. Pwede ba pupunta dyan si ma'am, yung mga kamag-anak mo, tabi-tabi muna, ilagay mo muna sa ibang tirahan para kayo po'y magkasarili. Kasi tama nga naman, pupunta siya dyan, may kasalanan siya, iirapan siya, dadabugan siya ng mga kamag-anak mo. Natural, siyempre natural reaction yun sa mga kamag-anak. Nandito na pala si Salot, nandito na si Lalakero, magdadabog-dabog. Of course, hindi maging healthy yun sa konting panahon ng pagsasama nyo dyan. Kung ako sa'yo, kung gusto mabuo yung pamilya mo, paalisin mo muna yung mga kamag-anak mo. Kailangan magkaroon kayo ng privacy muna, makapag-usap na masinsinan kung ano ba talaga dapat ang maging direksyon ng buhay nyo. Alisin mo muna ang mga magulang mo dyan at mga kapatid mo, kung sino-sino pa mga tita mo. Subukan nyo muna mag-usap kayong dalawa. And then pag alis niya, syempre hindi naman siya tatagal dyan. Pag alis niya, magsibalikan ulit yung mga kamag-anak mo. Kasi nga sir, ilagay mo sa sitwasyon. Yes po. Kunyari, ikaw sitwasyon niya. Mag-aalanganin ka pupunta sa isang lugar na alam mo, yung lugar na yon tagtad ng mga kamag-anak na galit sa'yo at Paano dadabugan po ka at sir? irapang. Hindi sir, Ilan sir. lang po kami No sir, dito. no sir. No sir, that's human nature sir. And I wouldn't blame your kamag-anak na kapag dumating to dun sa bahay na yung mga kamag-anak mo mag-iirap sa kanya, magdadabog, magpaparinig, etc. Natural po yun. So para maiwasan yon, para maging healthy ang pagsasama nyo, kahit sandali man lang, nakasama yung mga anak nyo, tabi-tabi muna mga kamag-anak. Okay sir? And then after na pag-alis niya, ibalik mo ulit sila. Pwede? At yan po i-request namin sa DSWD. Mama Elrose, Yes po, sir. sige po, pupunta po dyan si Anjanet. Magdadalaw siya para makita yung mga anak. May dalang mga laruan. For the meantime, i-request nyo po muna sa mga kamag-anak ni Jovan na maghanap po ng ibang matirahan habang si Anjanet nandoon, nag-uusap sila masinsinan ng kanyang live-in partner, okay? Dating live-in partner. Okay po, sir. Kahit napapagpunta po si Ma'am Angelet, samahan po namin siya para doon sa barangay, para ihatid po namin. Opo, madam. Salamat po, madam. Alros, thank you po. Okay. Yes po, sir, Idol po. Thank you po. Ma'am, okay na. Punta ka kay Odette. Balance Odette tutulong sa'yo, okay? Sige, Unless meron ka pang gusto sasabihin niya ng po tulong, namin doon kay Odette. Salamat po, Sir Jovan. Magandang hapon. Thank you po. Thank you rin po. Okay. Thank you po.